Pakibati ang katabi ng isang magandang simbang gabi. Mukhang nabawasan tayo, no? Yung ibang nagsimba kagabi, hindi na bumalik. Yung mga nagsimba kagabi, taas ang kamay. Yan. Pati yung nasa St. Therese. Balita ko, may extension tayo sa St. Therese. Yung ngayon dumating, taas ang kamay. Welcome. Ayan, palakpakan natin ang bagong dating. Mga kapatid, ang simbang gabi ay matagal na nating inaabangan. Kasi para sa atin, mga Pilipino, pagtungtong ng simbang gabi, kahit hindi pa talaga Pasko, ay parang September pa lang, ano? Marami na ang pumupunta sa simbahan. Malapit sa puso ng Pilipino ang simbang gabi. At kahit nasa ang lugar ang mga Pilipino sa buong mundo, nagsisikap silang magkaroon ng simbang gabi. Kagaya ng nasabi ko nga, nagsimula ang simbang gabi sa Abu Dhabi 2010 o 2010 nga yata o 9. Mukhang 9. Dumating ako. Before that, wala pong simbang gabi dito pa. Ang simbang gabi, mga kapatid, ay tanda ng pagkakaisa. Pag simbang gabi, natitipon at nararamdaman natin ang init ng ating pagiging Katoliko at Pilipino. Pilipino plus simbang gabi equals, di kayo marunong ng math? Pilipino plus simbang gabi equals Christmas, hindi ah. Pag pinagsama mo ang Pilipino at simbang gabi, anong klaseng Pilipino yon? Kristiyanong Katoliko. Pilipino plus simbang gabi equals Katoliko. Hindi lahat ng Kristiyano ay Katoliko, mga kapatid. Tandaan niyo yan. Ang mga Protestante ay Kristiyano, pero hindi sila Katoliko. Wala silang simbang gabi. So ulitin ko, Pilipino plus simbang gabi equals, very good, palakpakan natin, yan. Ang simbang gabi po ay 9 na araw na pagsisimba, kaya nga simbang gabi. At tandaan natin, ito ay debosyon natin sa mahal na Birhen. Ang mga Katoliko ay sanay magnobena kay St. Jude, Perpetual Help, kanino ba kay St. Anthony, at ngayon meron tayong St. Aretas. Hindi natin alam na ang simbang gabi ay nobena natin para sa mahal na Birhen. Sinasamahan natin siya sa loob ng 9 na huling araw ng pagbubuntis ni Maria. Sapagkat sa 25 ay isisilang niya ang pinakahihintay nating tagapagligtas at manunubos. Nakatatak na yan sa ating puso na kapag simbang gabi, humihingi tayo ng biyaya, ng favor sa mahal na Birhen. 2 boxes na, mga kapatid, ang nariyan sa harap. Tuloy-tuloy hanggang sa 23, mga kapatid. Isulat ninyo ang inyong grasyang hingi sa Panginoon, sa mahal na Birhen, sa Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Birhen. Maraming klaseng kahilingan. Finansyal, pampamilya, pampersonal. Hindi ko na pala kung ano pang hinihingi. Manalo sa loto, hanggang doon sa pananalo ng loto, hinihingi. Pero ang lalo nating hingin, mga kapatid, ay ang paglago ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Yan ang ating hingin, sapagkat pag lumago ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, ibibigay ng Diyos sa atin ang ating mga kailangan sa buhay.
At sinasamahan din natin ang ating pagsisimba, ang ating panalangin ng pagsasakripisyo. Alam ko hindi madali ang magsimba araw-araw. Karamihan sa inyo nang gagaling sa straight from your work, diretso na kayo dito. At ang iba sa inyo ay talagang gumagawa ng paraan para makarating at makabuo ng 9 na gabi, ng simbang gabi. Panalangin kasama ng pagsasakripisyo. Buti na lang, wala tayo dito madaling araw at talaga yun ang matinding sakripisyo. Mga kapatid, ang isinulat ni Isaías, nahula niya na darating ang Mesiyas ay ating inaasahan at iniintay sa araw ng Pasko. Sinabi ng Diyos na ang kanyang pagliligtas ay darating at ito ay mahahayag sa ating paningin. Talagang malapit nang dumating ang anak ng Diyos sa ating buhay at siya'y darating para sa lahat. Pati yung nagsimba kagabi at hindi dumating yon, kasama sila, darating ang Diyos sa kanila. Ang templo, mga kapatid, ang simbahan, ay sumasagisag sa presensya ng Diyos sa ating buhay. At tatanggapin ng Diyos ang handog ng lahat. Kasi ang templo nung kapanahunan ni Jesus ay isang templong para sa mga Hudyo lamang. Hindi pwedeng pumasok ang mga Hentil. Kung papasok man ang mga Hentil, ay merong isang lugar doon para sa kanila. Hindi sila makakalapit doon sa Holy of Holies. Humihiwalay sila sa mga hindi Hudyo. Hindi na ngayon, mga kapatid. Ang lahat ng sumusunod sa batas ng Diyos ay itinuturing ng bayan ng Diyos. At tayo ay nagiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Tayo mga Katolikong Pilipino, nararamdaman natin ang ating pagkakaisa sa panahon ng pagsisimbang gabi. Knock on wood, wala po akong pinapatamaan. May mga Katoliko na hindi nagsisimba sa buong taon. Pero pagdigdig na simbang gabi, nandun siya. Palakpakan natin sila. At ang maganda riyan, mga kapatid, ay natatagpuan natin sila na nagpapatuloy. Matapos ay simbang gabi, nagpapatuloy sila ng pakikiisa sa ating simbahan. Kumbaga, balik simbahan. Balik simbahan sila uli. Sa ibang mga bansa, mga kapatid, tinarinig ko mga kwento na ang mga Pilipino na magsisimbang gabi, sinasamahan sila ng kanilang mga amo, mga kaibigang hindi Pilipino, at nakikiisa din sa misa. At pagkatapos ay may salo-salo. In other words, nagagawa ng simbang gabi na magkaisa tayo. Kaya pag-alabi natin sa ating mga puso, mga kapatid, ang pananabik na magkaisa. Hingin natin sa Diyos, mga kapatid, na bigyan tayo ng katatagan at kasipagan na maisagawa natin at mabuo natin yung 9 na simbang gabi. Okay ba? O yung mga magbubuo ng simbang gabi, palakpak. Bigyan natin ng pansin, mga kapatid, yung napakahabang ebanghelyong aking binasa. Kapag merong isa sa inyo na aakyat dito at makapagsasabi ng maraming pangalang narinig mula sa binasa ko, bibigyan ko ng regalo. Ang haba kasi, no? Bakit ang haba? Kasi 14 generation, 3 beses yon. Napaulit-ulit na sinasabi, 14 generation. Mula kay Abraham hanggang kay Jesus, 3 grupo ng 14 generation. Sino po sa inyo nakarating na sa Bethlehem? Kayong mga pinalad, nagpunta sa Holy Land,
bago pa nagkagyera, nakapunta kayo doon sa spot kung saan si Jesus ay sinasabing isinilang. Doon po ay bababa kayo at kailangan nyo lumuhod at ipasok ang inyong ulo para makita natin yung spot kung saan isinilang si Jesus. At meron doong isang star, metal, na kung saan merong 14 na points. Iyon ay merong kinalaman sa binanggit ni San Mateo sa kanyang ebanghelyo. Ipinakilala po sa atin ng family tree, ng genealogy ni Jesus, na unang-una si Jesus ay kalahi, kabilang na anak ni David at anak ni Abraham. Hanggang kay Abraham, natunton yung kanyang lineage. Sapagkat mga kapatid, si Abraham ang ating ama sa pananampalataya. Sa madaling sabi, si Jesus ay nagmula sa isang royal family. A chosen race kay Abraham. At dito inuugnay ng mga dalubhasa sa Biblia, mga kapatid, ang layunin ng sumulat ng Ebanghelyo hinggil sa pagpapakilala kay Jesus bilang Mesiyas, tagapagligtas ayon sa lahi ni David, sapagkat yun ang hula. Ang ikalawang puntong binibigay sa atin ng Ebanghelyo ay hindi perpekto ang lahi na pinanggalingan ni Jesus. Ang family tree ni Jesus ay hindi perpekto. May mga makulay na nakaraan, may mga kumbaga dahong lantana at sanga na may sakit. At ito ay mababakas natin sa buhay ng ilang miyembro ng pamilya ng pinanggalingan ni Jesus. Ikatlo, ang nakakatawag ng pansin, mga kapatid, sa ating binasa ay yung pangalan ng 5 babae sa kwento ng pamilya ni Jesus. Sa olden times, mga kapatid, lalong-lalo na sa Middle East, ang kalalakihan lamang ang madalas pinapangalanan. Dito lang po sa ating lugar na kinagisnan, ating pinagtatrabahuan, makikita natin doon sa mga streets, si Kwan, anak ni Kwan. Di ba? Mohammed bin, alam nyo. Sino si Sayed? Tatay ni Mohammed. Sino ang tatay ni Sayed? Hindi alam? Anyway. Ha? Sultan. Oh, Sultan. Very good. Nandito kayo noon? Oh, very good. Thank you, brother, sister. Hindi pinapangalanan ng babae sa kultura noon. Pero bukod tangi, binanggit ang pangalan ng 5 babae. Sino ang nakaalala ng mga pangalang binanggit sa Biblia ngayon? Anybody? From hindi kayo kasali, yung mga altar servers ko. Anybody remember the 5 names of women mentioned in the gospel? Silent sila. Very good. Tamar. Rahab. Ruth. Ang sinabi dito ni Mateo, asawa may bahay ni Urias. Si Urias na pinapatay ni David. Dahil sino ang asawa ni Urias? Mrs. Urias. Hindi. May pangalan siya, mga kapatid. Anybody? Mga kapatid naman Katoliko, ano ba yan? Batseba, palakpakan si brother, nagbabasa ng Biblia. At itong kasama dito si Maria, itong 4 na nauna, hindi maganda ang kwento nila. Basahin niyo sa Biblia, hindi ko nasasabihin sa inyo. Ano binibigay sa atin ito, mga kapatid? Na bawat isa sa atin ay may family tree.
Sino sa inyo ang nakakaalam ng pangalan ng inyong kalololohan? Wala. Dito kayo, nasa harap kasi kayo tatawagin ko. Kuya, wala pa akong tanong eh. Kilala mo ba ang pangalan ng lolo't lola mo sa mother side? Nagkamot ng ulo, hindi alam. Ikaw ate, pangalan ng lolo't lola mo sa mother side. Nagkamot ng pisngi, hindi rin alam. Ikaw, pangalan ng lolo't lola mo sa father side. Hindi rin alam. Susunod. Anong pangalan mo? Buhay pa ang lolo't lola mo? Wala na. Kilala mo yung kanilang mga magulang? Yung magulang ng ninuno mo? Hindi na. Wala tayong family tree. Kukwento ko sa inyo mga kapatid, noong mga unang panahon, mga olden times, ang panahon ng Kastila, kapag bininyagan ang isang bata, bukod sa pangalan ng ama't ina, isinasama yung pangalan ng lolo at lola sa father side at mother side. Kapag tiningnan mo ang iyong baptismal certificate, nandoon ang pangalan mo, ang mommy at daddy mo, at yung lolo at lolo mo sa mother at father side. Kapag kumuha ng baptismal certificate, ang nanay mo, makikita mo doon yung kanyang parents na lolo't lola mo at ang kanyang lolo't lolo na ninuno mo, matutuntun mo yung haba ng iyong family tree. Mga kapatid, ang ating family tree ay mahaba. Katulad ng nasabi sa Ebanghelyo, hindi lahat ng miyembro ng ating pamilya ay perpekto. Ang bawat pamilya sa atin ay may mga hindi magagandang kasaysayang nakaraan. Meron tayong mga kapamilya hindi natin kinakausap, ni hindi natin binabate pag Pasko. Ikinahihiya natin dahil nagbigay sila ng hindi magandang bahagi sa ating kasaysayan. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapakita sa atin, mga kapatid, na si Jesus, anak ng Diyos, hindi nangimi na maging bahagi ng ating buhay. Ipinapakita niya sa atin na walang taong hindi niya tatanggapin. Kung kaya't ang Pasko, mga kapatid, ay simbolo ng pagkakaisa. At ang simbang gabi, uulitin ko, ay simbolo ng pagkakaisa ng ating mga Pilipino. Samo at dalangin ko na naway maging tuntungan ito, stepping stone ng ating faith life, ng ating buhay pananampalataya. Na pagkatapos ng simbang gabi ay patuloy tayo, maglalago tayo sa ating pananampalataya. At tayo ay hindi tatawaging Katolikong pansimbang gabi, Katolikong pangmahal na araw. Hindi tayong Katolikong KBL. Alam niyo naman lahat siguro yung ano yung KBL, no? Hindi yun po yung politiko, ha? Yun ay Katoliko pag ikinakasal, pag binibinyagan, at ililibing na. Sana, mga kapatid, tayong lahat ay maging Katoliko, lumago ang ating pananampalataya. Again, pagpatuloy natin ang ating pagsisimbang gabi, hawakan ninyo sa inyong mga puso ang inyong mga hinihiling. Ang ating mahal na ina ay ina. Ano ibig sabihin ng mother? Any mother here? Mother ka ba, ate? Oh, ano ibig sabihin ng maging ina? Sino yung dalaga dito sa harapan? Ikaw, dalaga ka pa? Yun, dalaga. Yung dalaga sa likod. Dalaga kayo. Paano nagiging ina ang isang dalaga? Hindi pa, buntis muna. Pag nagbuntis at nanganak siya ay nagiging ina. Pag nanganak, nagbibigay siya ng buhay. A mother gives life.
So it is an anomaly if a mother kills life. If a mother aborts her child, she is not a mother. Because a mother means life-giving. At ito ang ating mahal na Birhen. Nais niyang bigyan ng buhay ang bawat isa sa atin. Kung magiging masigla ka, kung ibibigay sa iyo ang iyong kahilingan, ibibigay ng mahal na ina. Pero let us ask her with faith. Panalangin, sabi nga ni San Pablo, na mayroong pasasalamat. Samahan natin ang ating mahal na ina sa panahong ito ng pagsisimbang gabi hanggang isilang ang ating manunubos.